sa tuwing may bagong mang-aawit na sumisikat sa Pilipinas, sa tuwing may tinatawag na Asia's Nightingale, may isang pangalan na halos tuluyan ang nilamon ng panahon. Isang babaeng minsang naging tinig ng isang henerasyon, isang tinig na unang naitala sa kasaysayan ng musika sa ating bansa noong 1900s. Isang pangalan na dapat sana'y nakaukit sa bawat pahina ng OPM. Ngunit ngayon, iilan na lamang ang nakakaalala. Hindi na siya kilala ng bagong henerasyon. Hindi alam ng maraming singer na Pilipino na bago pa man sila humawak ng mikropono sa recording studio, may isang babaeng nauna na. Dahil siya ang kauna-unahang recording artist ng Pilipinas. Bago pa man bininsag ang Asia's Nightingale, si Miss Lani Misalucha, may isa ng tinawag na Nightingale. Hindi sa malalaking concert stage, kundi sa mundo ng zarzuela. Siya si Maria Carpena, isang pangalan na minsang pinagpiestahan ng palakpakan, isang tinig na minsang nagpatigil ng oras, isang alamat na ngayon ay tila isang lihim na lamang ng nakaraan. Paano nga ba nagsimula ang babaeng ito? Paano siya naging unang naitala sa kasaysayan? At bakit tila iniwan siya ng alaala ng bayan? Bago natin tuklasin ang kanyang makulay ngunit halos nakalimutang kwento, kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong malalalim at makasaysayang kwento ng mga artista at banda noon, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod nating dokumentaryo. Dahil sa video na ito, ibabalik natin ang isang pangalan na minsang naging tinig ng Pilipinas. Si Maria Evangelista Carpena, o kilala din sa tawag na Lelang, ay isinilang noong ika-22 ng Oktubre taong 1886 sa tahimik na bayan ng Santa Rosa, Laguna. Anak siya nila Camilo Carpena at Maria Evangelista. Lumaki si Maria sa isang panahong ang musika ay hindi pa isang propesyon, kundi isang aliwan lamang sa mga pista at pagdiriwang. Wala siyang formal na edukasyon sa musika. Wala siyang naging guro na nagturo ng tamang paghinga, wastong tono o teknikal na disiplina sa pag-awit. Ngunit may regalong hindi kayang ituro ng kahit sinong maestro. Isang tinig na likas, isang boses na may lalim at lambing, isang himig na kayang tumagos sa puso ng nakikinig. Habang siya ay lumalaki, madalas siyang imbitahan sa mga kapistahan sa kanilang bayan. Kapag may selebrasyon, nariyan si Maria. Kapag may misa, naroon ang kanyang tinig. Siya ay naging miyembro ng koro parokya ng Santa Rosa de Lima. At sa murang edad, doon pa lamang ay napapansin na ang kakaibang kinang ng kanyang boses. Parang ang langit mismo ang nagbigay sa kanya ng isang misyon. Ngunit ang kapalaran ni Maria ay hindi nakatadhana sa maliit na bayan lamang. Ayon sa mga kwento na ibinahagi ni Dr. Bimbo Santa Maria sa isang dokumentaryo nito, sa pagkanta ni Maria Carpena bilang koro sa simbahan, dito siya nadiskubre ng isang taong bumago sa kanyang buhay. Isang manunulat, isang alagad ng sining, isang haligi ng teatro sa kanyang panahon. Iyan si Don Severino Reyes, ang pinuno ng Gran Compañía de Zarzuela, Tagala. Sa panahong ang zarzuela, ang isa sa pinakasikat na anyo ng pagtatanghal sa bansa, ay dito nagsimula ang tunay na paghubog sa talento ni Maria. Ngunit ang kanyang pag-angat ay may kapalit. Sa edad na 14 anyos, siya ay naimbitahan para sa isang papel sa Teatro Zorilla. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagganap ay nalaman ito ng kanyang ama. Labis nga itong nagalit sa kanya at sa kasamaang palad, siya ay tinakwil at pinalayas. Pero ang tanong, bakit? Noong kasi mga panahon na yon, ay tutol ang kanyang ama na pasukin niya ang larangan ng musika. Dahil nga may mas magandang pangarap ito para sa kanya. Ang musika daw kasi noon ay hindi pa maituturing na isang propesyon, kundi isang libangan lamang. Kaya naman, napilitan si Maria Carpena na lisanin ng Santa Rosa. Iniwan ang bayang kanyang kinamulatan. Sa kalaunan ay lumuwas siya sa Maynila, ang lunsod ng mga pangarap at pagsubok. Doon siya ay nagpaampon sa mga madre ng Kolehiyo de Santa Rosa, isang biateryo o ampunan para sa mga batang babae. Sa loob ng mga lumang pader ng kumbento, doon nagsimulang magbago ang kanyang mundo. Mula sa simpleng batang umaawit sa pista, unti-unti siyang nahuhubog para sa mas malaking entablado. Sa Maynila rin niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso na sa kalaunay kanyang naging asawa, si Jose Alcantara.
Sila ay nagkaroon ng 2 anak na sina Florita at Jaime. Ang pag-alis ni Maria Carpena sa Santa Rosa ay hindi lamang simpleng paglipat ng lugar dahil ito ang unang hakbang patungo sa kasaysayan, pero isang hakbang naman na maglalapit sa kanya papunta sa pagiging kauna-unahang recording artist ng Pilipinas. Sa susunod na bahagi ng kanyang buhay ay mas makikilala natin kung paano naging Nightingale of Zarzuela ang isang dalagang walang formal na pag-aaral sa musika. Paano nga ba niya napangibabawan ang mga hamon sa teatro at paano siya tuluyang nakapasok sa mundo ng recording sa panahong wala pang modernong teknolohiya. Nung dumating ang taong 1902, naghahanda ang Gran Compañía de Zarzuela, Tagala para sa isang malaking pagtatanghal na Mindamora, isang libretong isinulat mismo ni Don Severino Reyes. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbitiw ang kanilang pangunahing artista na si Maxi Mayatko. Isipin mo yon, isang malaking produksyon, isang entabladong puno ng inaasahan at ang bida biglang nawala. Para sa ibang direktor, maaari itong isang trahedya, ngunit hindi para kay Don Severino. Hindi siya napagabag ni hindi siya nag-alala dahil sa kanyang isipan may isang pangalan na agad na pumasok. Ang probinsyanang minsan na niyang narinig, isang dalagang may tinig na tumatak sa kanyang pandinig, si Maria Carpena. Agad nga itong pinasundo, hindi na bilang simpleng miyembro ng koro, kundi bilang pag-asa ng isang produksyon. 2 linggo lamang ang ibinigay sa kanya upang pag-aralan ang Mindamora. Oo, 2 linggo lamang po, mga kaibigan. At tandaan, hindi siya marunong bumasa ng nota. Wala siyang formal na pagsasanay sa musika. Ang alam lang ni Maria ay ang umawit. Sa loob ng 14 na araw ay inaral niya ang bawat titik, isinaulo ang bawat linya, isinapuso ang bawat tono, hindi sa pamamagitan ng papel at nota, kundi sa pamamagitan ng pandinig. Nang ipinalabas ang Mindamora noong Marso taong 1902, isang bagong bituin ang isinilang sa entablado ng Maynila. Ang gabing yon ay hindi lamang pagtatanghal, iyon ang pagsilang ng karera ni Maria Carpena. Labis na humanga si Don Severino, hindi lamang dahil nagampanan ni Maria ang papel, kundi dahil nilampasan pa niya ang inaasahan. Kaya sa loob lamang ng 2 buwan, sumulat agad si Reyes ng panibagong obra, isang sarswelang magiging isa sa pinakatanyag sa kasaysayan ng teatro sa Pilipinas, ang Walang Sugat. Isang akdang hindi lamang sumasalamin sa pag-ibig at sakripisyo, kundi sa diwa ng nasyonalismo nung panahon ng mga Amerikano. At sa gitna ng makasaysayang sarswelang ito, nariyan si Maria Carpena. Ang kanyang tinig ang nagbigay buhay sa mga eksena, ang kanyang pagganap ang nagbigay laman sa mga salita. Ang Walang Sugat ay ang naging isa sa pinakamatagal at pinakamatagumpay na sarswela sa bansa. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong itinatanghal sa iba't ibang entablado. Noong dekada 70 o 80, sa panahon ni Madam Imelda Marcos, muling binigyang buhay ang sarswela sa Cultural Center of the Philippines. At kung mapapansin ang lumang materyales at pabalat ng libreto ng CCP, ay isang mukha ang makikita. Yan ang mukha ni Maria Carpena. Ngunit sa kabila ng palakpakan at sa likod ng entablado na kanyang ginagalawan, may mga sugat na hindi nakikita ng madla. Dahil sa edad lamang na 18, na biyuda na kaagad si Maria Carpena. Isipin mo yun, habang ang iba ay nagsisimula pa lamang na mangarap para sa isang masaya at buong pamilya. Si Maria ay naiwan ng mag-isa at hinarap ang malaking responsibilidad sa kanyang 2 anak. At kahit mabigat ang pinagdadaanan ni Maria Carpena sa mga sandaling yon, ay patuloy pa rin siyang bumabangon at ipinagpatuloy ang kanyang nasimulang karera. Pero hindi niya alam na may mas malaki pang mangyayari. Hindi lamang pala entablado ang kanyang masisilayan dahil may isang teknolohiyang paparating na magpapabago sa industriya ng musika ng Pilipinas. At sa teknolohiyang yon, si Maria Carpena ang magiging una. Sa pagsapit ng mga unang taon ng ika-20 siglo, nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika ang Pilipinas. At noong 1909, nang maiupo bilang Pangulo ng Estados Unidos si William Howard Taft, na dating Gobernador General ng Pilipinas mula 1901 hanggang 1903. Sa panahong yon ay nakilala na ang talento ni Maria Carpena, hindi lamang sa entablado ng sarswela,
kundi maging sa mas malawak na entablado na kasaysayan. Dito nga nagsimulang mangyari ang isang bagay na hindi pa nararanasan ng sino mang Pilipino noon. Naimbitahan ng presidente na si Howard Taft si Maria na magtungo sa Amerika upang maitala ang unang studio recording para sa musika ng Pilipinas. Isipin mo yon, isang babaeng nagsimula sa koro ng isang maliit na parokya sa Santa Rosa. Ngayon ay tumawid ng karagatan, hindi para magbakasyon, hindi para mamasyal, kundi para gumawa ng kasaysayan. Sa Amerika, noong taong 1909, kasama ang Molina Orchestra, isinagawa ni Maria Carpena ang kauna-unahang recording ng isang Pilipino sa ilalim ng Victor Recording Company, na isa sa pinakamalalaking recording company sa buong mundo noong panahon na yon. Isa nga sa mga nai-record niyang awitin ay ang may pamagat na Ang Maya, na isinulat naman ni Jose Antonio Estrella. Sa panahong wala pang modernong mikropono, wala pang digital editing, wala pang studio effects, isang malaking horn lamang ang sumasalo ng tinig ng mang-aawit. At sa harap ng teknolohiyang yon, tumayo si Maria, umawit, at iniwan ang kanyang tinig sa isang plaka. Mula noon, kinilala siya bilang kauna-unahang Pilipinong recording artist. Siya ang unang boses ng Pilipinas na naitala sa kasaysayan. Pagkatapos noon, ay patuloy na sumikat si Maria Carpena. Nakapagsagawa pa nga sila ng maraming pagtatanghal. Kumanta rin ito sa luneta sa harap mismo na mahigit 20,000 katao at itinuring na tunay na Nightingale nung kanyang kapanahunan. Pero sa gitna ng kanyang pagsikat, sa gitna ng palakpakan at papuri, dala-dala niya ang bigat ng pagiging magulang at ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit ang pinakamalungkot ay hindi pa dumarating. Sa paglipas ng ilang taon, noong gabi ng ika-7 ng Marso 1915, katatapos lamang ng kanyang pagtatanghal sa Teatro Zorilla sa Maynila, doon ay muli na namang umalingaw-ngaw ang palakpakan. Muli na namang napuno ang entablado ng kanyang tinig. Ngunit matapos ang pagtatanghal, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Kaya dinala siya sa ospital ng San Juan de Dios. Ngunit nung panahong yun, limitado pa ang kaalaman at kagamitan sa medisina. At kinabukasan ng ika-8 ng Marso, isang malungkot na balita ang kumalat. Pumanaw na si Maria Carpena dahil sa acute appendicitis. Sa edad lamang na 28, batang-bata mga idol. Sayang, dahil maagang naputol ang kanyang kasikatan. Iniwan niya ang 2 anak, iniwan ang entablado, iniwan ang isang bansang minsang tumayo at pumalakpak para sa kanya. At ang mas masakit, unti-unti rin siyang iniwan ng alaala ng panahon. Isang babaeng naging unang recording artist ng Pilipinas. Isang tinig na unang naitala sa plaka. Isang Nightingale of Zarzuela. Ngunit ngayon, halos hindi na mabanggit sa mga aklat ng musika. Paano nga ba nagiging alamat ang isang tao at paano rin siya unti-unting nalilimutan? Sa mga susunod na bahagi, masisilipin natin ang kanyang pamana at bakit sa kabila ng kanyang makasaysayang ambag, tila nabura siya sa kamalayan ng bagong henerasyon. At dito na rin papasok ang naging misyon ng mga taong nagpahalaga at umasang mahahanap pa ang libingan ni Maria Carpena. Pero may pag-asa pa bang mahanap ang kanyang labi? Gayong mahigit 1 siglo na ang lumipas mula nung siya ay pumanaw. Lumipas ang mga dekada, nagbago na ang panahon, nagbago na ang musika, nagbago ang mga pangalan sa entablado. Ngunit may isang pangalan na unti-unting nabura sa alaala ng bayan. Ayon kay Dr. Bimbo Santa Maria sa isang dokumentaryong ginawa niya noon, ay ibinahagi niya ang kanyang hinaing. Malungkot nga daw ang kasaysayan dahil naputol ang isa sanang napakagandang karir bilang isang sarsuelista ni Maria Carpena. Kung hindi siya pumanaw sa edad na 28, ano pa kaya ang maaari niyang maabot? Ilang obra pa kaya ang nabigyang buhay ng kanyang tinig? Nakapanlulumo dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi masyadong nakilala ang isang Maria Carpena na napakalaki ang naging kontribusyon sa larangan ng musikang Pilipino. Dahil siya nga ang isang babaeng naging unang recording artist ng Pilipinas. Ngunit hindi kinilala bilang national artist. Samantalang ang kanyang orchestra conductor na si Antonio Molina ay ginawaran ng pagiging national artist ng National Commission
for culture and the arts. Hindi ito panunumbat, kundi isang tanong. Paano natin binibigyan ng halaga ang ating mga nauna na alamat? Noong 2009, sa inspirasyon at tulong ng kilalang history patron na si Danny Dolor, ay namulat sa kamalayan ang ilan sa mga Pilipino tungkol sa kwento ni Maria Carpena. Isa na nga dyan, si Dr. Santamaria. At gulat na gulat nga siya na meron pala tayong ganitong history na halos nalimot sa kasaysayan. At dahil dyan, isang hakbang ang kanilang ginawa upang hindi tuluyang mabaon sa limot ang pangalan ni Maria. Itinayo nga nila ang Sentrong Pangsining at Kultura Alaala kay Maria Incorporated. Isang hakbang upang hindi tuluyang mabaon sa limot ang pangalan ni Lelang dahil may isang katotohanan ang mas masakit pa sa paglimot. Ayon kay Santa Maria, dahil itinakwil na si Maria Carpena ng kanyang mga magulang, hindi na naiuwi ang bangkay nito sa Santa Rosa. Hindi man lamang siya naibalik sa kanyang bayang Sinilangan. Dito naman nagsimula ang isang personal na misyon. Sa taong ding yon, noong 2009, nagpasya si Santa Maria na hanapin ang labi ni Maria Carpena. Ngunit parang napaka-imposible ng gusto niyang gawin dahil halos isang siglo na ang lumipas mula nung ito ay pumanaw. Hindi nga alam kung saan siya nakalibing. At dito nagsimula ang paghanap. Natukoy sa pananaliksik na si Maria ay inilibing sa La Loma Cemetery sa Quezon City. Noong June 13, 2009, nagtungo si Santa Maria sa La Loma kasama ang ilang kaibigan. Ngunit pagdating doon niya napagtanto ang hirap ng kanyang misyon. Dahil 54 na ektarya ang lawak ng La Loma. Kung iisipin, paano mo mahahanap? Parang naghahanap ka ng karayom sa bunton ng dayami. Ngunit ayon sa kanya, buong-buo ang kanyang loob para hanapin ang labi ni Lelang. Naniniwala siya na matatagpuan niya rin. May nakita silang isang puntod, saglit na umasa, ngunit nang tignan ang mga datos, mali. At nang magtanong sa opisina ng sementeryo, ay doon nila nalaman ang mas masakit na katotohanan. Totoong doon nga raw inilibing si Maria Carpena. Ngunit noong 1970, hinukay ang kanyang labi at hindi na alam kung saan ito dinala. Halos sumuko na si Dr. Santa Maria. Umuwi siyang mabigat ang puso. Ngunit sa kanyang pagninilay, may isang tinig sa loob niya ang nagsasabing baka naroon pa si Maria. Hindi nagtagal, muli silang bumalik sa La Loma. Pero sa pagkakataong ito, may kasama na siyang empleyado ng sementeryo. Pakiramdam nga niya ay ito na. Ngunit pagdating nila sa lugar, pareho lamang ang kanilang nakita dahil walang malinaw na bakas. Doon nga niya nasabi sa sarili, talagang nga yatang hindi ko makikita si Maria. Ngunit sa sandaling halos tuluyan na siyang sumuko, may isang maliit na lapida ang tila tumawag sa kanyang pansin. Hindi mabasa ang nakasulat, halos burado na ng panahon. Tinanong niya ang isang kasama kung paano ito mababasa. Kumuha ito ng ilang piraso ng dahon at ikinuskos sa lapida. Unti-unting lumitaw ang mga letra, Maria Carpena Alcantara. Halos 100 taon matapos siyang pumanaw, natagpuan din ang puntod ni Lelang. Salamat sa buhay ng mga tao gaya nila Dr. Bimbo Santa Maria at Mr. Danny Dolor na minahal at binigyang halaga ang napakagandang kasaysayan ni Maria. Noong March 8, 2022, ginunita ang ika-107 taong anibersaryo ng kamatayan ni Maria Carpena sa Santa Rosa, Laguna. Masakit isipin na ang isang babaeng minsang pinalakpakan ng buong kamay nilaan ay halos hindi na maalala ngayon na ang isang babaeng naging kauna-unahang recording artist ng bansa ay wala man lamang musileo o isang ribulto na sumasagisag sa kanyang magandang kasaysayan. Ngunit marahil ang tunay na alaala ay hindi nasusukat sa lapida, hindi sa monumento, hindi sa titulo, kundi sa bawat may pagkakataong may muling magkukwento ng kanyang pangalan. Sa bawat panonood mo ng video na ito, sa bawat pagbanggit natin sa pangalang Maria Carpena, unti-unti natin siyang ibinabalik sa kasaysayan. Dahil ang isang alamat ay hindi namamatay kung may patuloy na umaalala. At marahil sa henerasyon na ito, tayo ang may responsibilidad na huwag hayaang tuluyang mabaon sa limot ang tunay na haligi ng sining Pilipino. Kung ikaw ay naniniwalang dapat kilalanin ang mga naunang artista at musikero ng ating bansa, ibahagi mo ang kwentong ito. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang binabasa, ito ay ipinapasa. Hanggang dito na lamang po mga tropa, mga kaibigan.
Salamat sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.